What is up mga guys? So tonight is the night kung saan gagawin na natin yung experiment. So yung experiment na to is kung gaano katagal bago mamatay ang motor dahil malayo sa kanya itong remote. So ang gagawin po natin sa experiment na to is bubuksan natin tong motor pero iiwan natin tong remote dito lang sa bahay. Tapos tatakbo tayo. So may ruta na akong pinlano. So, sa ngayon, nandito ako. So, ayan na. Andyan ako ngayon. Ito yung ruta na paplanuhin ko. So, pupunta ako hanggang dito sa dulo. Which is actually 650 meters din yan. So, ngayon, yan lang yung tatakboy natin. Tingnan natin kung kailan mamamatay ang motor. Kapag hindi na-detect ng motor, itong remote. So, tara guys, samahan niyo ako. Alright, so syempre, turn on muna natin to remote para mabuksan natin yung motor. So, ayan. Ayan, nakabukas na. Tapos, next procedure, iiwan natin tong remote dito sa bahay lang. So, iiwan natin to. So, huwag kayong mag-alala guys, may backup plan ako. So, ayan, iniwan ko na dyan. Hindi ko na ibabalikan muna. So kung iniisip nyo kung paano ako uuwi maya, paano ako makakauwi, wala yung remote. So syempre ang gagawin ko is yung emergency, kung paano natin mapapandar yung motor gamit yung code. So napicturean ko yung code, ituturo ko rin sa inyo probably sa next video na lang kung paano natin mapapa-andar yung motor without the susi. So yun, it's moment of truth. Bubuksan na muna natin yung motor. Okay, hindi mag-start yung motor kasi wala yung susi. Hindi siya mag-start. So kailangan nandito rin yung susi. Pinagsasabay ko yung pinagsasabay ko yung itong brake tsaka itong starter. Hindi siya mag-start kasi malayo yung susi. So kahit pa nakabukas yung panel. So okay, may natutunan tayo. So ngayon, babalik muna tayo. Kukunin natin yung susi para mapaandar yung motor. So i-turn on muna natin siya. Kasi hindi yun yung part sa experiment natin. Hindi natin inasahan na mangyayari yun. So ayan guys, napaandar ko na siya. Dinikit ko kasi yung susi. So ayan, ngayon babalik na natin ulit itong susi sa bahay. Iwan lang natin siya. So yan, iniwan lang natin. Tingnan natin kung mamamatayan tayo sa daan. And iniwan ko lang siya na naka-center stand. So wait lang guys. Eto na, moment of truth. Let's go. So pupunta tayo sa ruta natin. Yung pinlan nating ruta. Tingnan natin kung kailan tayo mamamatayan. So dyan pa lang tayo. And then kanan. Medyo bilisan natin guys. Sana hindi ako maloba. Siguro mga 100 meters na to. Hindi pa rin tayo namamatayan. Okay, hindi pa rin tayo namamatayan. GG guys, mukhang hindi tayo mamamatayan hanggang sa dulo ah. Lagi guys, malapit na tayo makarating sa dulo. Hindi pa rin tayo mamamatay, no? Ang lala, hindi pa rin tayo namamatayan guys. Nasa dulo na tayo, malapit na tayo sa highway. Ilang metro din to. Ang lala.
Lapit na tayo sa dulo. Hindi pa rin tayo namamatayan. So, ibig sabihin guys, hindi pala siya mamamatay kapag napaandar siya. I mean, kapag napastart na talaga yung mismong motor. Pero, once na pinatay natin tong motor, kahit pa nakabukas yung panel or naka-on yung panel, hindi siya magsa-start or hindi gagana yung starter niya. So paano ba yan guys? Nandito na tayo sa dulo. Almost 600 plus meters din ito. 600 to 700 meters. Tingnan nyo guys. Andiyan na tayo. Andito na tayo. Kanina nandun na tayo. Grabe. Hindi tayo namatayan guys. So ngayon, dahil nga wala sa akin yung susi kapag pinatay ng magnanakaw itong motor. Uy, may kakaibang beep siya. Ibig sabihin, na-detect niyang wala dito yung susi. Alam niyang wala dito yung susi. Okay, alam niyang wala dito yung susi guys. At hindi siya tumitigil sa pag-beep. Ayun, tumigil na. Okay. So, ganun pala mangyayari guys. Parang may inform tayo na nawawala yung susi sa atin sa dulo. So, talagang may inform tayo na wala sa atin yung susi. Ayun guys, so therefore we conclude sa dulo once na pinatay na natin yung motor, totally, magbi-beep siya ng ganun. Kakaibang beep yun na first time ko lang din narinig yun sa motor ko. So parang indication niya na wala sa atin yung susi na malapit. So ngayon, paano ako uuwi? So syempre tuturo ko rin yan. Basically guys, kapag pinatay ng magnanakaw yung motor na, hindi niya na ulit ito mapapaandar unless may gawin na siyang something sa wirings. So yun lang guys, thank you sa pagsama sa akin sa pag-experiment na to. Putik yan. Hindi ko rin in-expect na ganun yung mangyayari. Kasi ang sabi sa akin, nung kasamahan ko, or yung tropa ko rather, is after 200 meters daw na malayo ka na sa motor, 200 meters na malayo ka na sa remote, automatic daw na mamamatay yung motor mo. Yun yung sabi sa akin. Which is hindi nangyari. So almost 600 plus meters yung tinakbo natin, hindi tayo namatayan. Pero once na pinatay na natin yung motor, of course hindi na natin mabubuksan to.